tungkol sa isang lalaki na natutulog. Alas 7 na ng umaga, hindi pa siya nagigising. Pumasok ang kanyang nanay sa kwarto para gisingin siya. At sabi ng kanyang ina, "Anak, gising ka na. Umaga na." At ito pong lalaki, tinatamad, sabi niya, "Nay naman, pagod na pagod ako. Pabayaan mo lang ako matulog." Nagsalita po ang kanyang nanay, sabi niya, "Anak, alas 7 na, bumangon ka na." Nagrereklamo po itong lalaki, sabi niya, "Nakakatamad naman po kasi, Nay." At nagsalita po ang kanyang nanay, sabi niya, "Ano talagang dahilan? Bakit ayaw mong tumayo?" Nagsalita po yung lalaki, sabi niya, "Kasi yung mga kasama ko, di naman ako pinakikinggan." Nagsalita yung kanyang nanay, sabi niya, "Anak, kahit ano pang sabihin nila, alas 7 na kasi, magmimisa ka pa. Pari ka. Tumayo ka na." Alam niyo po, kahit kami mga pari, tinatamad minsan. Hindi po kami exempted sa katamaran. Kung kala nyo kayo lang ang tinatamad, pati din kami napapagod at tinatamad din. Sino ba sa atin ang hindi pa nakaranas ng tamarin? Lalong-lalo na katapos-tapos pa lang ng bakasyon. Napakarami sa atin ang merong holiday hangover. Gusto nating humiga na lang, matulog, maghapon, mag-relax. Pero hindi. Kailangan nating magbalik sa ating mga trabaho. Ayan, Monday na naman. Monday blues. Nakakatamad. Laziness, my dear friends, is a common struggle among all of us. At alam natin yung feeling na yan, napakahirap labanan. Pero yun po yung tanong natin ngayong araw. Paano ba tayo magwawagi sa katamaran? How can we win over laziness and sloth? Napakaganda po ng ating ebanghelyo dahil binibigyan tayo ng susi, tips kung paano ba tayo magtagumpay laban sa katamaran. Dalawang bagay lang po. Una, start simple, start small. Pag agad mong iniisip yung napakalaki, napakahirap na kailangan mong gawin, ito po yung nagbibigay ng takot at tamad sa atin. Pero mawawala yung ating katamaran kung uumpisan natin dun sa kaya lang natin. Gawin mo kung ano yung kaya mong gawin. Umpisahan mo dun sa maliit na bagay na kaya mong gawin. Start simple, start small. Kung paano ang ating Panginoon nag-umpisa siya sa kanyang misyon, tinawag niya itong mga mangingisda. They were simple folks. They were poor people. And yet, Jesus started somewhere. And He started simple. He started small. Nag-umpisa po dito sa mga simpleng tao. At dito nag-umpisa at dito nagpatuloy itong misyon ng ating Panginoon. Ano yung kaya mong gawin? Doon ka muna. Meron nga pong isang general, ang suggestion po niya, the first thing that we should do every morning is to make our bed. That is the most simplest way to start your day. Dahil pag inayos mo yung higaan, sabi po nitong general ng army, you would feel a sense of accomplishment. At least may nagawa ka ng mabuti at maganda, umpisa pa lang ng iyong araw. Kung sa buong araw mo, mabibigo ka, madidisappoint ka, marami ka mga problema na hindi pa nasolusyonan, at least pagka-uwi mo, makikita mo, maayos yung iyong higaan. Masasabi mo, may nagawa kang mabuti pa rin yung araw na yon. Kung agad nating iniisip yung mga napakalaki nating mga utang, di ba, nakakawalan ng gana.
Yung mga iba nga gusto na magpakamatay. Pero paano mo mababayaran yung napakalaking utang? Hindi pwedeng minsanan. Paunti-unti. One at a time. Take little steps. Baby steps kung kaya mo. Kung napakadilim ng nasa iyong harapan, ano ang gagawin mo? Hindi ka na lang lalakad, mananatili ka kung nasaan ka? Hindi. Kung napakadilim man sa iyong buhay, ang una mong gawin ay lumakad ka dun sa nakikita mo. Take one step at a time in that direction that you could see. Kasi yung nandyan sa harapan mo, one step, nakikita mo pa rin yan. Gaano pa kadilim? Take little steps in your life. Take simple and small steps. At pagkatapos noon, mapapansin mo, ang dami mo na palang nagawa. Start small, start simple, just like the Lord. But secondly and lastly, para magwagi tayo sa katamaran, always start with the purpose. Live your life with meaning. Ano pong ibig sabihin ng purpose? For me, purpose is actions with meaning. Yung ginagawa mo yung bagay dahil may kahulugan. Tignan niyo po ang ating Panginoon. Tinawag niya ang kanyang mga unang apostoles. He gave them a purpose. He gave them meaning to what they were doing. Sabi niya, hindi lang kayo mangingisda, pero magiging mangingisda kayo ng mga tao. You will become fishers of men. You will catch people for the Lord. Hindi na lang kayo namimingwit ng isda para kayo magkaroon ng pera, para kayo ay kumain lang at mabuhay. Pero mas malalim pa dyan ang inyong trabaho. Mas malalim pa dyan ang iyong gagawin. Bakit ba tayo tinatamad minsan? Because we have lost our purpose. Dahil wala na tayong nakikitang kahulugan sa ating mga kilos, sa ating gawa, sa ating kapaguran. Rediscover your purpose. Find meaning in what you are doing. Ako po, nakikita ko ang aking bukasyon bilang pari as being more than a priest. Nakikita ko po ang aking ginagawa bilang tagapagdala ng inspirasyon. Ikaw, ano yung kahulugan ng iyong ginagawa? Kung tagapaglinis ka lang, there is something more to that. Hindi ka lang nagwawalis, hindi ka lang naglilinis. See, you are an organizer. Tagaayos. Kung ikaw ay nagsasangkap ng kape, barista sa restaurant o coffee shop, yun lang ba ang trabaho mo? Hindi mo ba nakikita that when you give coffee to people or when you serve food to people, you are giving them joy. You are providing happiness to them. Hindi ka lang nagbibigay ng kape at pagkain. Ikaw ay tagapaghatid ng tuwa sa mga tao. Kung ikaw ay nagtitinda, yun lang ba yung ginagawa mo? Nagtitinda ka para lang magkaroon ng pera? Bakit hindi mo makita na yung trabaho ay nagbibigay ka ng ginhawa sa mga tao? Doon sa mga taong naghahanap ng gamit para maging madali ang kanilang buhay. Isn't that something, my dear friends? When we see something deeper in what we are doing. At pag pinanghahawakan mo yun, magigising ka araw-araw. Kasi alam mo, may kahulugan ang buhay mo. Kasi alam mo, kailangan ka ng mundo. Pag wala kang kahulugan, talagang wala ka rin dahilan para tumayo at para mabuhay.